What's up and welcome back sa akin channel mga ka-teammate. Sa dalawang magkasunod na duelo ng Spurs at Rockets ay tila maraming na-unlock na mga pangyayari lalo na sa first overall pick ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Sa unang paghaharap ng Rockets at San Antonio Spurs ay absent si Wemby, Devin Vassell at Trey Jones kung kaya take charge ang mga naiwan at nagkaroon ng pagkakataon ng bench para makapagpakitang gila sa mga fans. Walang intensyon ng Spurs na makipagseryosohan at walang senyales na gustong manalo ng Spurs kontra Rockets kung kaya't sa unang paghaharap ay ibinalato ng Silver and Black ang W sa Houston. Sa pangalawang pagkakataon ng duelo ng Spurs at Rockets ay ginulat ni Devin Vassell ang mundo sa kanyang 25 points at 3 rebounds. Matatandaang nabash ito sa kanyang unang game sa preseason na gumawa lamang ng 6 na puntos pero nagkandawalaan na ang mga haters at bashers sa ganda ng ipinakita nito sa kanyang huling dalawang laro. Ang isa sa gumulat sa marami ay kung paano ipakita ni Victor Wembanyama ang kanyang skill set sa court. Halos all around mga ka-teammate, scorer, rebounder, shot blocker, facilitator, 3-pointer at marami pang iba. Isa sa nakamamanghang ginawa ni Wembanyama kontra Rockets ay ang mga familiar moves na tumatak sa maraming Spurs fans na ipinakita nito ngayon. Tulad na lamang nitong handles ni Wembanyama na pinadaan pa sa mga legs ni Reggie Bullock. Yan ang moves na ginawa ni Manu Ginobili kay David West noon para makawala sa harang ng depensa sa kanya. Isa pa sa ginawa ni Wembanyama ay ang pagkakahalin tulad ng pasa ni Tony Parker way back 2014. Grabe yung pasa na yun mga ka-teammate. Siyempre, kumuha din ng ilang DNA si Wembanyama kay Tim Duncan na may pagkakapareha naman nung sumubok ito sa poste. Mga ka-teammate, tama talaga ang prediction natin dito kay Wembanyama na kapag na-equip ang Big 3 ng Spurs sa French Phenom na si Wembanyama ay malaking sakit ng ulo at magiging malaking banta ito sa liga sa hinaharap. Well, preseason pa lang, medyo nakakapa na nating maraming susubok at tatao dito para mapigilan ang 7-footer pero malamang sa malamang ay mapapahiya sila. Mahirap kasi talagang bantayan si Wembanyama. Hindi natin alam kung kakabig sa labas o aatake sa loob. May defensive tools pa. Plus mini-mentor pa ng mga Hall of Famers at Big 3 ng Spurs na sina Tony Parker, Manu Ginobili at Tim Duncan. Nakaka-excite yan mga ka-teammate. Isa pa sa nakaka-excite ay itong si Cedi Osman na posibleng mag-fit sa sistema ng Spurs. Well, obviously, tinitingnan ng coaching staff ang posibleng pagpasok nito sa sirkulasyon ng gameplay o sa rotation. May depensa at shooting. Kaya ding makapag-penetrate to the hoop. Higit sa lahat ay ang basketball IQ na pinaka nagustuhan ng Spurs sa kanya. Well, medyo nakikita ko lang sa kanya si Rustom Padilla. Anyway, sa rotation ng Spurs sa preseason, although hindi pa naman talaga final ang pagbiyak-biyak ng tao mula starter hanggang sa bench, ay tingin ko 80% ang magiging execution ng Spurs when it comes to managing players. Posible ding isabay-sabay sina Mamu Kalashvili, CD Sissoko at Dominic Barlow na napakagandang tingnan ng ball movement at isa itong magandang taktika na pangbulaga sa kalaban. At kahit sinong ipasok ni Coach pa para makasama si Wembanyama ay tingin ko aakma at magja-jive sa rookie. Unti-unti na nating nakikita ang mga connection ni Wembanyama sa kanyang mga ka-teammate. Gaya na lamang ng mga sumusunod, Trey Jones and Wembanyama, Sohan and Wembanyama connection, Zach Collins and Wembanyama, na mga ideal duo and tandems na natalakay natin magiging epektibong sandata para lumabas ang gustong mangyari ni Coach Pop. At syempre, ang gameplay ng Spurs mula pa noon. Shoutout sa iyo ka-teammate Batang Pantalan Vlog, kay ka-teammate Little Chico, at shoutout sa iyo ka-teammate Alan Buhayan. They're giving their best effort.